resolusyon, 2 linggo na ang nakalilipas. Sinabi namin sa resolusyon na yan, ang mga opisyal ng pamahalaan na dinismiss, tinanggal sa pwesto, at may nakalagay na perpetually disqualified to hold public office, Sir Alvin Mamdoris, ay aming kaagad natatanggalin kapag nag-file ng certificates of candidacy. Madami pong lugar sa iba't ibang parte ng ating bansa ang nagawa ng ganyang klaseng parusa ng opisina ng Ombudsman sa mga administrative na kaso. At sinabi namin, kahit pa mag-aapila yung mismong public official na yan sa Court of Appeals para i-apila ang desisyon ng Ombudsman, kaagad naming ipapatupad, Sir Alvin Mamdoris, hanggat walang temporary restraining order. So, mainit pa rin usapan itong pagtakbo ni Alice Goo as a mayor. Filing niya, ang pagpa-file niya ng COC niya to run as a mayor ng Bamban. And marami talagang tumaas ang kilay, even the mga senators, mga mambabatas, politicians na may na alam natin na nag-imbestiga dito sa mga ginawa ni Alice Goo. And dahil nga may intention to file si Alice Goo, ang nababalingan ngayon is ang COMELEC. Okay? So I have this video here na kung saan medyo pinaliwanag mismo ng taga COMELEC ang reason behind kung bakit hindi sila basta-basta makapag-decide. And as far as I understand sa panunood ko ng mga pangyayari about this power of COMELEC, ang talagang papel lang nila is accept yung applications, and if there's any violations doon sa pinasa, sa requirements na nakabase sa rules nila, doon sila pwedeng kumilos. But when it comes doon sa mga katulad dyan, may mga kasong final na pero hindi pa proven guilty at walang nagbibigay sa kanila ng ebidensya, they can accept. They can accept, but hindi pa yon 100% na kasama siya. So, i-play ko to sa inyo para mas maintindihan nyo. But bago po ako magpatuloy, welcome po sa akin channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, please leave it on our comment section. Pag-usapan natin kung mayroon pa po kayong mga question. And I'm very glad to entertain po yun. And issue lang po tayo. Walang personalan. Kung ano man po yung mga nakikita at napapanood nyo dito sa aking channel, these are all my opinions based dito sa mga pinapakita kong video, screenshots, or documents pertaining doon sa pinag-uusapan sa isyong aking pinipresenta sa inyo. Alright? So yun nga, this video will explain the reason why hindi kagad makapag-decide ang COMELEC, because tulad nga ng sinabi ko, tagatanggap lang sila ng mga nagpapasa, and based doon sa pinasa nila, walang violation doon sa rules nila, sa requirements nila, sa requirements ng COMELEC, tinatanggap lang nila. Tatanggapin pa lang, iba yung aprobado na. Okay? Tinanggap lang nila. So kung lahat yun pumasok, tatanggapin nila. But decision making on to include those candidates or not will depend doon sa mga magrereklamo sa kanila or magbibigay ng ebidensya sa kanila or mag-uutos sa kanila na hindi sila pwedeng isama. Alright? Dahil baka sabihin pinipreempt ko yung pwedeng mangyari after the filing of the candidacy. Sige. So kung ano man yung nakasulat doon, ang sinasabi ng COMELEC, pwedeng gamitin yun to decide on the Alice Goo filing. Alam niyo po, Sir Alvin, meron kaming nilabas na resolusyon, 2 linggo na ang nakalilipas. Sinabi namin sa resolusyon na yan, ang mga opisyal ng pamahalaan na dinismiss, tinanggal sa pwesto, at may nakalagay na perpetually disqualified to hold public office, Sir Alvin Mamdoris, ay aming kaagad natatanggalin kapag nag-file ng certificates of candidacy. Madami pong lugar sa iba't ibang parte ng ating bansa ang nagawa ng ganyang klaseng parusa ng opisina ng Ombudsman sa mga administrative na kaso. At sinabi namin, kahit pa
mag-aapila yung mismong public official na yan sa Court of Appeals para i-apila ang desisyon ng Ombudsman, kaagad naming ipapatupad, Sir Alvin, Ma'am Doris, hanggat walang temporary restraining order mula sa mataas na korte para doon sa desisyon ng Office of the Ombudsman. Yan ay bilang pagkilala sa kapangyarihan ng Ombudsman sa kanila pong tungkulin. At the same time, nasa batas po kasi Republic Act 6770, yung Ombudsman Act na sinasabi, ang desisyon ng Ombudsman ay immediately executory, do not final. So, klaro lang natin, Chairman. So, pagka nag-file siya, tatanggapin muna ng sa COMELEC. ministerial duty. But, habang mayroon po siyang kaso sa Ombudsman, at may desisyon ng Ombudsman for disqualification, hindi siya po pwedeng... Hindi. Makakatakbo siya, makaka-file siya. Oo. Pero antimano, didesisyon na ng COMELEC. Ayan, After may period kasi dyan kung na hindi nag-decide disqualify sila o hindi. Di ba? Tama po kayo. At siyempre, i-apply natin yung desisyon ng Office of the Ombudsman kung sakaling meron man. At siguro nga napaka-importante yung mismong, sabi nyo nga Sir Alvin kanina, dispositive portion ng desisyon ng opisina ng Ombudsman. Agad-agad po ba? Chairman, agad-agad niyo pong dedesisyonan, lalo pat high profile po ang kaso po ni Alice Go. Ma'am Doris, kahit po hindi high profile na tao o high profile yung kaso, a-apply po namin yung aming inilabas na resolusyon na pagka may perpetual disqualification to hold public office ay applicable sa lahat ng may ganyan, dahil nga po yun ay pagkilala sa opisina ng Ombudsman. Meron tayong nabalitaan, meron sa bandang Bicol, meron sa So yun, as explained, diba, ng chairman ng COMELEC, oras na mabigyan or yun nga, ma-issuehan ng perpetual, no? Itong mga kumakandidata. Actually, hindi lang naman si Alice Go, diba? Base sa explanation ng chairman ng COMELEC, na hindi lang si Alice Go. Mayroon ng mga naunang nabigyan ng disqualifications dahil nga sa desisyon ng Ombudsman, na alam natin sila yung mga talagang bodies or ahensya ng gobyerno na tumitingin sa mga ganitong klase ng kaso. So, just in case may inilabas na order na ang Ombudsman at ma-issuehan ng perpetual disqualification, to hold office position ang isang kandidato, doon pa lang ma-i-implement ng COMELEC ang disqualifications. So, tulad ng sinabi ko nila, tatanggap lang sila. Tatanggapin lang nila kung ano yung pinasa ng aplikante. Pero in terms of disqualifying them, like the Ombudsman and other agency na magrereklamo, doon lang sila pwedeng gumawa ng action. Unless, di ba, sabi nga, may perpetual disqualification order against that candidate. At mapapatigil lang yon, di ba, pag may TRO from Supreme Court. So marami kasing tumutilig sa COMELEC na dapat patigilin na nila. Hindi na dapat tinatanggap ng COMELEC. Disqualify na dapat ng COMELEC yan. Yan yung marimit kong marinig. Okay? Doon sa ibang mga vloggers at ibang mga nagko-comment without knowing kung ano ba talaga yung proper function ng COMELEC. So, tulad na sinasabi ng COMELEC chairman, only the Supreme Court can stop the order of Ombudsman if ever mayroong magpapasa ng TRO or Temporary Restraining Order na nagbabawal sa Ombudsman na serve yung kanilang notice sa COMELEC. And kaya sa kaso ni Alice Go, doon sa mga gustong patigilin siyang tumakbo, ito yung kailangan. Magkaroon ng perpetual disqualification against Go. So, sana may mga makaintindi. At kung sino man makakapanood nito, please share it so mas marami tayong makaalam. Diba ba? So, issue lang po tayo. Walang personalan. Hanggang dito lamang at maraming salamat.